Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angela Jen Agner at welcome po sa aking 365 Daily Devotion ni Pastor Russell Campo, Seminary Edition. At ngayong araw po ay September 5, 2025 at ang topic po natin ngayong araw ay self-attesting. Bakit mahirap kapag hindi ka sure? And the scripture po natin ngayong araw is 1 Thessalonians chapter 2, verse 13. And yung sabi po dito sa ating concept na self-attesting means the Bible carries its own divine authority, providing itself to be God's word. Through the Holy Spirit, it convinces heart of its truth, the fulfillment of countless prophecies, such as Christ's birth, death, resurrection, confirms its reliability. Scripture authority rests not on human approval, but on God's sovereign revelation, making it the final and infallible rule for faith and life. And the scripture po natin, sabi po sa 1 Thessalonians chapter 2, verse 13, and we also thank God continually because when you receive the word of God, which you heard from us, you accept it, not as human word, but as is actual is. The word of God, which is indeed at work in you who believe. Sa Tagalog naman po, at kami ay patuloy na nagpapasalamat sa Diyos na nang iyong tanggapin ang salita ng Diyos na iyong narinig sa amin ay iyong tinanggap iyon, hindi bilang salita ng mga tao, kundi ayon sa katotohanan at bilang salita ng Diyos, na gumagawa naman sa iyo ng sumasampaltaya. And yung teaching number 1 po natin ngayong araw is yung mga teaching po natin. Teaching number 1 is God wants us to be fully convinced on His Word. Sabi po dito na yung ating Panginoong Diyos, kaya binigay o yung concept na self-attesting is ibig sabihin po na yung ating Panginoong Diyos ay gusto na tayo talaga ay ma-fully convinced doon sa mga salita niya. And teaching number 2, God has not left us in confusion or limbo. Sabi po dito na yung ating Panginoong Diyos ay hindi tayo iniwan basta-basta doon sa mga salita na makukonfuse lang naman tayo or sabihin natin ito na gawa-gawa lang, kundi talagang pinuli-convince niya talaga tayo doon sa mga word niya. And teaching number 3, God gives us assurance and confidence. Sabi naman po dito na yung ating Panginoong Diyos ay binigyan tayo ng assurance na talagang truth yung mga gospel or yung mga words niya, and may confidence ito para sa atin. And application number 1, stand where God wants you to flourish. Sabi po dito na apply po natin sa sarili natin or sa life natin na patuloy tayo tumayo na yung ating Panginoong Diyos ay gusto talaga tayo sa life natin na flourish yung mga salita niya. And application number 2, strengthen your conviction to resist temptation. Sabi po dito na apply po natin sa sarili natin or sa life din po natin na patuloy po natin na palakasin yung conviction natin sa sarili natin or sa life natin at alisin natin yung mga or layuan natin yung mga temptation na yan. And application number 3, stay loyal to Christ and His Word. Sabi po dito na apply po natin sa sarili natin or sa life natin na patuloy na tayong maging loyal sa ating Panginoong Hesukristo pati na rin po sa mga true niya na salita. And dahil lang po ngayong araw. Maraming salamat. God bless.